Unahin ang Diyos sa lahat ng sitwasyon. August 2. Offertory Reading Devotional. Makapapawi ng puot ang sagot na malumanay, ngunit nagbubunsod ng galit ang salitang magaspang. Kawikaan Kapitulo 15 Versikulo 1. Si Code Kwase Chipatiso ay negosyante na mahinahong magsalita. Isang araw habang siya ay nasa biyahe, huminto siya sa isang gas station upang magdagdag ng hangin sa isa sa kanyang mga gulong. Kaya lang, isa pang motorista na naunang dumating sa kanya ay nagparada ng hindi tama. Walang magawa si Code Kwase kundi pumarada sa harap ng sasakyang ito. Nang ang tao ay lumabas sa shop, hindi siya masaya sa pagparada ni Code Kwase at nagsimulang magsisigaw, nagmumura ng hindi magandang salita sa kanya. Ganun pa man, si Code Kwase ay nanatiling kalmado, nakangiting bumabati habang kanyang inaalis ang kanyang sasakyan. Samantalang lumalayo si Code Kwase, ang lalaki ay nagmanehong papalapit sa kanya, na pinagtatanong siya ng maraming katanungan. Paano ka nanatiling kalmado at bumabati pa sa akin samantalang sinisikap kong magalit ka? Bakit hindi ka gumanti ng sagot? Kung ikaw lang ay bumanggit ng kahit isang salita ay maaaring may masama nang nangyari sa iyo. Si Code Kwase ay tumugon na may ngiti, na nagsasabi, "Ako ay isang Kristiyano na may takot sa Diyos." Ang iyong nasaksihan ay hindi pinilit. Iyon ay natural na kung sino ako. Si Code Kwase ay nagpatuloy upang magsaysay tungkol sa Diyos at kung paanong nais ng Diyos na baguhin siya upang siya rin ay makapakitungo sa iba ng mabuti. Ito ang nagudyok sa isang lalaki na buksan at ibahagi kay Code Kwase ang mapanghamong sitwasyon na kanyang pinagdadaanan. Nangako si Code Kwase na ipananalangin siya at tiniyak niya sa lalaki na papatnubayan siya ng Diyos sa anumang mga hamon na kanyang kaharap. Pinili ni Code Kwase na unahin ang Diyos sa kanyang pakikitungo sa lalaki. Nang tanungin siya kung paano siya nakapanatiling kalmado sa ilalim ng seryosong pagpapagalit ay iniugnay niya iyon sa Diyos. Panawagan. Kapag pinili nating unahin ang Diyos sa araw-araw na buhay, nagiging natural na unahin ang Diyos sa anumang biyaya niya sa atin. Ang pagbabalik ng ikapo at handog ay magiging madali kapag hawak ng Diyos ang unang pwesto sa ating buhay. Bakit hindi natin unahin siya ngayon? Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos.